Hallelujah. Ama, maraming po salamat sa pagkakataon na kami po ay muling magkatipon sa oras na ito para sama-samang pagbulayan ng iyong mga salita at makapanalangin sa gabing ito. Marami po salamat sa kalakasan na lagi niyong ipinagkakaloob sa amin. Salamat sa kagalakan, salamat sa kapayapaan, salamat sa pag-iingat niyo. Sa gabing ito, Lord, kumilos kayo sa aming buhay, kumilos kayo sa buhay ng bawat isa na nakasubaybay. Bigyan niyo po ng katatagan, kalakasan at pagkaing espiritual ang bawat isa sa amin sa gabing ito. Maraming po salamat sa iyong kabutihan. Nagtitiwala kami na kami po ay laging nagtatagumpay sa lahat ng aming pong mga sitwasyon sa aming buhay sapagkat kasama namin kayo. Kaya Lord, sa gabing ito, ang gawain ito ng aming pong prayer meeting, ito ay magiging matagumpay, ito ay magiging pagpapala sa bawat isa sa amin. Salamat Lord, itinataas ka namin, pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah! Praise God! So, ngayong week na ito, pinag-aaralan po natin ang patungkol sa spiritual warfare. Dahil tayo po ay nasa spiritual warfare. Araw-araw, meron pong spiritual warfare na nagaganap sa buhay ng mga tao. Kaya lang po minsan, marami po ang hindi aware na meron palang spiritual warfare na nagaganap sa kanilang buhay. Alam niyo po, lahat ng mga problema na dumarating po sa atin, yan ay spiritual warfare. Yan ay merong backup dyan ng enemy. Kinakailangan po, aware po tayo everyday sa ating pong sitwasyon. Dahil po, ang atake ngayon ng ating spiritual enemy ay patindi ng patindi. So, kinakailangan aware po tayo dyan at patuloy tayong maging palakasin po natin ang ating pong spiritual na buhay upang hindi po tayo malihis sa direction ng Panginoon sa atin. Ang kaaway po talaga ay nagsisikap na ilayo ang mga tao sa pananampalataya sa Panginoon. Ilayo ang mga tao sa pagsunod at paglilingkod sa ating Panginoon. Pero tayo po na mga naniniwala sa Panginoon, maging matatag po tayo. Alamin po natin kung paano po natin mapagtatagumpayan ang spiritual enemy. So, sa gabi pong ito, babasahin po natin ang sinasabi ng Biblia patungkol sa kapangyarihan na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Sa Lucas chapter 10 verse 19, please open your Bible po sa Lucas chapter 10 verse 19. Sabi diyan, binigyan ko kayo ng kapangyarihang tapakan ang mga ahas at mga alakdan at ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway at walang makakapanakit sa inyo. Sa Lucas chapter 10 verse 19. Maliwanag po ang sinabi ng Panginoong Hesus. Binigyan ko kayo ng kapangyarihan. Ito po ay hindi lang sa mga alagad niya noon. Yung sinabi rito ng Panginoong Hesus na binigyan ko kayo ng kapangyarihan, ito ay para sa lahat ng mga alagad ng Panginoon hanggang sa panahon natin ngayon. Bawat mananampalataya, bawat tumanggap sa Panginoong Hesus, bawat sumusunod sa Panginoong Hesus, tayo ay mayroong kapangyarihang tapakan ang mga ahas. Hindi po literal na ahas, ito ang Biblia ay spiritual. Ang Biblia po ay hindi literal. Ang Biblia ay salita ng Panginoon. At ang salita ng Panginoon, ito ay spiritual. So pag sinabi ng Biblia ahas, hindi po yan literal na ahas na tatapakan may ahas na literal. Ito po ay tumutukoy sa ating mga spiritual enemy. Kasi yung ating pong mga spiritual enemy, sila ay inahalin tulad sa ahas. Kagaya po nung panahon ni Eva. Si Eva ay inatake ni Satan sa pamamagitan ng nagsalita yung ahas kay Eva. Si Eva ay nagpadala sa ahas. So ang ahas yan po ay sumisimbolo sa ating spiritual enemy. At huwag po tayong matakot sa ating spiritual enemy sapagkat sinabi ng Panginoong Hesus, binigyan ko kayo ng kapangyarihang tapakan ang mga ahas. So marami po yan, kaya sinabi dyan mga ahas at mga alakdan. So marami po tayong spiritual enemy.
ang mga masamang espiritu ay mas marami sa mga tao. Di ba, nabanggit ko mga nakaraan. Ang mga evil spirit, ang mga demonyo at masasamang espiritu, mas marami pa po sila sa mga tao. Dahil ang sabi ng ibang mga theologian, 1/3 of angels ay naging mga evil, naging masasama. 1/3 of angels ay itinapon, inihulog sila sa lupa. So mas marami po ang mga evil, mas marami po ang mga demons kumpara sa mga tao. Pero huwag po tayong matakot. Sabi dyan ng Panginoong Hesus, binigyan ko kayo ng kapangyarihang tapakan ang mga ahas at mga alakdan at ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway. At walang makakapanakit sa inyo. Walang makakapanakit sa inyo. Hindi po tayo kayang saktan netong mga spiritual enemy na ito kung gagamitin po natin yung ating authority. Actually, wala po silang control sa buhay natin. Tayo ay may protection ng ating Panginoon kung alam po natin. Pero marami po mga tao hindi nila alam na kung ano ang binigay sa kanila ng Panginoon. Maraming mga tao natatakot sa kanilang spiritual enemy. Tayo po na mga sumasampalataya sa Panginoon, hindi po tayo dapat matakot sa mga spiritual enemy. Huwag tayong matakot sa bad spirit. Huwag tayong matakot. Kahit kay Satan, hindi po tayo dapat matakot. Sila ay mga talunan na mga kaaway. Hindi ka dapat matakot. Sapagkat ang Panginoong nasa iyo, ang banal na spirito na nasa atin, ay masigit na makapangyarihan. Siya ay masigit na powerful. At siya na nasa atin, powerful, kaya ikaw ay powerful sa pamamagitan ng espiritu na nasa iyo. Banal na espiritu na nasa iyo. So, lagi po nating isipin, we are more than conqueror. We are victorious in the mighty name of Jesus Christ. So, paano po umaatake ang ating pong spiritual enemy? Sila ay umaatake sa isipan ng mga tao. Sila ay umatake sa pamamagitan ng pandaraya. Sila ay umatake sa pamamagitan ng panlilinlang sa mga tao. Halimbawa na lang kay Ananias at Sapphira. Mababasa po natin yan sa Gawa chapter 3. Sa Gawa chapter 3, sinabi ni Pedro, Ananias, bakit ka nagpadala kay Satanas at nagsinungaling ka sa Espiritu Santo? So, si Ananias po ay nagsinungaling sa Espiritu Santo at sinabi dyan ni Pedro, siya ay nagpadala kay Satanas. So, si Ananias, yung pagsisinungaling ni Ananias ay udyok ni Satanas. Inudyokan ni Satanas si Ananias na magsinungaling. So, pumasok sa isipan ni Ananias magsinungaling. Nagsinungaling siya. At sinabi ni Pedro, Ananias, bakit ka nagpadala kay Satanas? So, dito po ipinapakita po ng Biblia na umaatake ang ating spiritual enemy sa isipan ng mga tao. Ang ating pong enemy ay naglalagay ng mga kasamaan sa isipan ng mga tao, kagaya ng pagsisinungaling, pagpaplano ng masama, at lahat ng mga kasamaan na pumapasok sa isipan ng mga tao, yan ay udyok galing sa ating pong kaaway. Paano niya yung ginagawa, hindi pa natin alam, pero sa Biblia po, ipinapakita sa Biblia na kagaya dito kay Ananias, si Ananias ay nagsinungaling at sinabi ni Pedro na siya ay nagpadala kay Satanas. So sa madaling salita, galing kay Satanas yung ginawa ni Ananias na pagsisinungaling. Tama po ba? Amen? Amen po ba? Parang wala po nag-i-amen ha. Hindi ko nababasa eh. So, dapat po tayong maging aware sa lahat ng mga pumapasok sa ating isipan. Maging aware po tayo sa ating mga naiisip. Baka mamaya, yung pumasok pala sa isipan natin ay galing na kay Satanas. Ito ay magbubunga ng hindi maganda. Kaya kung babasahin po natin yung mga susunod na verses, si Ananias at si Sapphira, sila ay namatay sila sa harapan ni Pedro. So,
maaring hindi physical na nangyayari ito sa atin ngayon, pero spiritual, tayo ay nanghihina, tayo ay nagiging down, at maraming mga problema dumarating sa ating buhay kapag tayo po ay nagpapadala kay Satanas. Ibig sabihin sa kanyang udyok, sa kanyang mga ideas, sa kanyang mga sinasabi. So, umaatake ang ating spiritual na kaaway sa isipan. Binibigyan niya tayo ng mga maling kaisipan. Binibigyan niya tayo ng mga maling paniniwala. Binibigyan niya tayo ng mga hindi magagandang mga iniisip. So, kapag ganun po ang pumasok sa ating isipan, kinakailangan i-reject po natin. Sirain natin, ibagsak natin, ipasakop natin ang ating isipan sa ating Panginoong Hesus upang hindi makakilos ang kaaway sa ating buhay. So marami mga tao nasisira ang kanilang buhay sapagkat hindi nila alam paano labanan ang kanilang spiritual enemy. Kadalasan, marami nagpapadala kay Satanas. Kagaya nito ni Ananias. Nagpadala siya kay Satanas. Kaya ano po nangyari sa kanya? Nasira ang kanyang buhay. Siya ay namatay sa harapan ni Pedro. Hallelujah. So tandaan po natin lagi yan. Aatakihin tayo ng ating spiritual enemy sa ating isipan. Siya ay magsasabi ng mga negatibo. Siya ay magsasabi ng mga hindi magaganda. Siya ay magsasabi ng mga kasinungalingan. So kapag alam mo na hindi maganda, ay dapat nating iwaksi sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen? Hallelujah. Maging si Pedro, nung si Pedro ay nag-uumpisa pa lang na sumunod sa Panginoong Hesus, dumating rin sa kanyang buhay na siya ay nagpadala kay Satanas. Basahin po natin yan sa Matthew chapter 16 verse 12. Ang sabi dito, mula noon, ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad ang mangyayari sa kanya. Sinabi niya, dapat ako magtungo sa Jerusalem at magdanas ng maraming hirap sa kamay ng mga pinuno ng bayan, mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan. Ako'y papatayin. Ngunit sa ikatlong araw, ako'y muling mabubuhay. Verse 22, dinala siya ni Pedro sa isang tabi at sinimulang pagalitan. Panginoon, huwag nawang itulot ng Diyos kailanmay hindi ito mangyayari sa iyo. So sinabi ni Pedro, Panginoong Hesus, kailanmay hindi ito mangyayari sa iyo. Ibig sabihin, yung sinabi ni Jesus na siya ay maghihirap, siya ay mamamatay at pagkalipas ng 3 araw ay muli siyang mabubuhay. And then, dinala siya ni Pedro sa isang tabi at sinabi sa kanya, Panginoon, huwag nawang itulot ng Diyos sa iyo yan. Ibig sabihin, pinipigilan ni Pedro yung sinabi ng Panginoong Hesus na siya ay mamamatay at muling mabubuhay. Pero ang point natin dito, yung sinabi ni Pedro ay galing kay Satanas. Verse 23. Verse 23, ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, umalis ka sa harapan ko, Satanas. So si Pedro, kaharap ni Jesus Christ, may sinabi si Pedro kay Jesus Christ, na huwag nawang itulot sa iyo ng Diyos yung mga sinabi mo. And then sinabi ni Jesus kay Pedro, si Pedro ang kausap niya rito, at sinabi niya, umalis ka sa harap ko, Satanas. Si Satanas, ang kaharap ni Jesus Christ si Pedro, pero ang sinabihan ni Jesus ay si Satanas. Ang pinalayas ni Jesus Christ si Satanas. Sa madaling salita, si Satanas ay nagsalita sa pamamagitan ni Pedro. Si Pedro ay nagpadala rin kay Satanas. Nagpadala rin siya kay Satanas. Nung umpisa. Dahil si Pedro, maaaring hindi pa siya aware sa plano ng Diyos, sa salita ng Diyos. So kaya si Satanas nagsalita sa pamamagitan ni Pedro. So hindi lahat ng sinasabi ng mga tao ay galing sa Diyos. Kadalasan, mas madalas pa nga, yung mga sinasabi ng tao ay galing kay Satanas. Kaya maging aware po tayo. Kung si Pedro nga si Pedro, siya ay naging instrument siya ni Satanas, siya ay nagsalita para kay Satanas. Nirebuke niya si Jesus Christ, sinabi niya kay Jesus, hindi dapat mangyari sa iyo yan, hindi ka dapat mamatay at muling mabuhay. Pinigilan niya, hinadlangan niya yung sinabi ni Jesus. Kaya nirebuke rin siya ni Jesus Christ at sinabi sa kanya, umalis ka sa harapan ko, Satanas, hadlang ka sa aking landas, ang iniisip mo hindi sa Diyos kundi sa tao.
So tingnan po natin dito, merong spiritual battle po rito na nangyayari. Merong spiritual warfare. Nung si Satanas ay nagsalita sa pamamagitan ni Pedro, hindi binaliwala ni Jesus. Kinontra ni Jesus. Kinontra ni Jesus ng salita. Pinalayas pa nga ni Jesus si Satanas na nandoon kumontrol kay Pedro. Kinontrol ni Satanas si Pedro at nagsalita against sa sinabi ng Panginoong Jesus. Pero ang Panginoong Jesus, pinalayas na si Satanas. So, ano pong makikita pa natin dyan? Merong spiritual battle. Merong spiritual warfare po dyan kung pag-aaralan nyo sa Biblia. So, ganito rin po ang nangyayari hanggang sa ngayon. Dahil hindi naman po nagbago lang panahon, pero nandito pa rin tayo sa sanlibutan. Ang ating pong mga spiritual enemy ay patuloy pa rin umaatake sa atin. So, paano po natin sila malalabanan? Isang kaparaanan is to cast them out. Palayasin. Si Jesus Christ, pinaalis niya. Umalis ka sa harapan ko, Satanas. Na-discern ni Jesus Christ na yung sinabi ni Pedro ay na yung nagsalita sa pamamagitan ni Pedro ay si Satanas. Na-discern ni Jesus Christ, si Satanas yung. Kaya anong ginawa ni Jesus Christ? Inutusan niya na umalis. So kung si Jesus Christ po nagpapalayas kay Satanas at nagpapalayas ng mga masamang espiritu, ito kinakailangan din po natin ito na matutunan sa ating buhay. Kung gusto po natin mapagtagumpayan, mapaglabanan ang mga gawa ng kasamaan o gawa ng mga masasamang espiritu, kinakailangan po natin matutunan ang kagaya ng ginagawa ni Jesus. Sa Jesus ay nagpapalayas ng masasamang espiritu. Maging dito si Satanas, pinalayas na Jesus. Umalis ka sa harapan ko, Satanas, sinabi ni Jesus. Hadlang ka sa aking landas. So si Jesus Christ, pinaalis niya si Satanas. Tayo po, baka minsan hinahayaan lang natin. Baka minsan ay nadidiscern natin, yung sinabi ay hindi galing sa Panginoon, yung sinabi ay alam natin na masama yung plano, kinakailangan po ay i-rebuke natin yung masamang espiritu. Meron dong masamang espiritu. Kapag merong isang tao nagsasalita ng masama, nagpaplano ng masama, ang nagpaplano ay ang masamang espiritu. Kapag ang isang tao nagsisinungaling, merong evil spirit na kumukontrol sa kanya. Hindi lang siya na ang nagsasalita ng hindi maganda o ng masama, kundi merong masamang espiritu na kumikilos doon. Makikita po natin yan sa Biblia. Si Ananias nagsinungaling at sinabi ni Pedro, nagpadala siya kay Satanas. Dito naman si Pedro nagsalita at sinabi ni Jesus Christ na pinalayas din ni Jesus Christ si Satanas. So totoo po na mayroong mga evil spirit na kumikilos at pinipilit na kontrolin, sirain ang buhay ng mga tao. Kapag hindi po tayo aware dito, kahit na tayo ay mananagumpay na, kapag hindi po tayo aware na tayo inaatake ng kaaway at inahadlangan ng plano ng Diyos sa ating buhay, maaari niya pa rin po tayong madaya. Kagaya ni Eva at Adan, kagaya ni Ananias, kagaya dito ni Pedro, na nadala siya ni Satanas. Isa pang example, maging si Haring David. Maging si Haring David ay naudyukan din ni Satanas minsan sa kanyang buhay. Mababasa po natin yan sa Kronika, chapter 21. Kung may Bible po kayo dyan, buksan nyo, no? Kronika, unang Kronika, sa chapter 21, verse 1 to 8. Sinabi po dyan ng Biblia, sa unang Kronika, basahin ko po yung verse 1. Sabi ron, nais guluhin ni Satanas ang Israel. Nais guluhin ni Satanas ang Israel, kaya inudyukan nito si David na magsensos. Inudyukan niya si David. Nais guluhin ni Satanas, maliwanag sa Biblia, ang Israel, kaya inudyukan niya si David na magsensus. Ano po yung magsensus? Ipabilang ang lahat ng mga tao. So, yung inudyukan ni Satanas si David na bilangin ang lahat ng mga Israel. Yung udyok na yon, yung plano na yon ay galing kay Satanas. Hindi alam ni David na yung palang pumasok sa isip niya na isensos ang mga tao ay galing kay Satanas.
No? Sabi ng Biblia, nais guluhin ni Satanas ang Israel, kaya inudyukan nito si David na mag-census. Dahil dito, inutusan ng hari si Joab at ang mga pinuno ng hukbo na alamin ang bilang ng mga Israelita mula sa Beersheba hanggang sa Dan at iulat sa kanya. So yung pumasok sa isip na David na mag-census, bilangin ng lahat ng mga Israelita, yung palang pumasok sa isipan niya na yon ay hindi pala galing sa Diyos, kundi galing pa kay Satanas. Sa verse 3, ngunit sinabi ni Joab, halimbawang ang mga tao ay paramihin ni Yahweh ng makasandaang beses, hindi ba't sila'y mga lingkod mo pa rin, at ikaw ang kanilang marangal na hari? Bakit pa ninyo kailangan gawin ito kamahalan? So itong si Joab, ini-explain niya kay David na hindi hindi maganda, no? Yung naisip ni David, yung plano ni David, kasi parang magiging proud si David eh. Magiging magiging parang iba ang dating ni David sa kanyang sarili, bibilangin niya lahat ng mga Israelita. So magiging titingin na siya sa dami nila. Naiisipin ng David, sila ay malakas, sila ay marami, kaya sila ay matatag. So kaya sinabi ni Joab, halimbawang paramihin ni Yahweh ang makasandaang beses, hindi ba't sila'y mga lingkod mo pa rin at ikaw ang kanilang marangal na hari? Bakit pa ninyo kailangan gawin ito? Bakit pa ninyo bibigyan ng dahilan upang magkasala ang Israel? Verse 4, ngunit nanaig ang utos ng hari, kaya't si Joab ay naglibot sa buong lupain at pagkatapos ay nagbalik sa Jerusalem. Iniulat niya kay David ang buong bilang ng kalalakihang maaaring gawing kawal. Sa Israel ay mayroong 1,000,000 at 100,000. At sa Juda naman ay mayroong 470,000. Ngunit hindi niya isinama sa census ang lipi ni Levi at Benjamin sapagkat labag sa kanyang kalooban ang utos na ito ng hari. Nagalit ang Diyos sa ginawang ito, kaya pinarusahan niya ang Israel. So nagalit ang Diyos sa ginawa ni David. Hindi na malayan ni David na yung ginawa niya ay udyok sa kanya ni Satanas. So, pinapakita lang po natin dito na si Satanas ay nag-uudyok sa isip ng mga tao. Nangyari po ito sa buhay ni David nung lumang tipan. Nangyari rin kay Pedro, nangyari rin kay Ananias. Sila ay inudyokan ni Satanas dito sa Biblia. Kaya ano po nangyari? Dahil si David hindi siya aware, ginawa niya yung nag-census siya. Hindi niya alam na yung pumasok pala sa isip na yon ay galing kay Satanas. Ano po nangyari? Nagalit ang Diyos sa ginawang ito. Kaya pinarusahan niya ang Israel. Nagalit ang Diyos. So pinarusahan ng Diyos ang Israel. Nadamay patuloy ang Israel. Si David lang naman ang sumunod sa udyok ni Satanas. Verse 8, sinabi ni David sa Diyos, napakalaking kasalanan ang nagawa ko kay Yahweh. Patawarin mo sana ako sa aking kahangalan. So, si David, nang ma-realize niya na yung ginawa niya ay mali, na ang ginawa niya ay kahangalan, sapagkat dumidepende siya sa dami nila, hindi na sa kapangyarihan ng Diyos. So, mali ang ginawa ni David, nagsisi si David. Na-realize si David na yung ginawa niya ay kahangalan. So, sinabi niya sa Diyos, napakalaking kasalanan ng nagawa ko, Yahweh, patawarin mo sana ako sa aking kahangalan. So hanggang sa panahon pa natin ngayon, ang mga evil spirit, maging si Satanas, ay nag-uudyok sa mga tao ng kasamaan. Nag-uudyok siya, naglalagay siya ng mga maling kaisipan, at kung hindi po tayo aware, kagaya ni David dito, hindi siya naging aware, kaya nadamay ang mga Israelita. Pinarusahan ng Lord ang mga Israelita. So sa atin po ngayon, kapag hindi po tayo aware, ang dami mga problema dumarating sa ating buhay. Hindi natin alam na baka may nagawa tayo na udyok pala ni Satanas. Udyok pala ng masamang espiritu. Ngayon nagkakaroon ng mga bad consequences sa ating buhay. Dapat po nating ma-realize. Dito na-realize si David. Na-realize niya na yung kanyang ginawa ay hindi kalooban ng Diyos, kaya siya ay nagsisi. Humingi siya ng tawad sa Panginoon. Pinatawad siya ng Panginoon at inintunan ng Panginoon ang kanyang parusa sa Israel.
So sa ating pong kapanahunan, patuloy pa rin na umaatake ang ating mga spiritual enemy. Dapat po tayong maging mapagbantay. Saan siya umaatake? Sa ating isipan. Nandirito ang labanan. Kaya nga dapat po nating punuin ang ating isipan ng salita ng Panginoon. Punuin ang ating isipan, mag-meditate tayo, mag-memorize tayo, magbulay-bulay tayo ng Word of God para alam po natin kung ang pumapasok ba sa ating isipan ay galing sa enemy o galing sa Panginoon. Kung wala po tayong alam na Word of God, hindi natin marirealize yung pag-atake ng kaaway. Hindi natin mapapansin na yung mga pumapasok na pala sa ating isipan ay udyok na pala ni Satanas. At hindi natin mamamalayan, sumusunod na pala tayo sa udyok ni Satanas. And then magtataka ang maraming mga tao, bakit parang puro malas ang dumarating sa kanila? Magtataka ang mga tao, bakit puro problema ang dumarating sa kanila? Baka ang sinusunod natin yung udyok ni Satanas. At hindi natin sinusunod ang udyok ng Panginoon. Kasi ang Panginoon nag-uudyok din po sa atin. Ang banal na spirito ay nag-uudyok din sa atin. Pero ang mga masamang espiritu nag-uudyok din po yan. So, ano ang ating ginagawa? Yung udyok ng evil o yung udyok ng Espiritu Santo? So, tayo kasi ang mamimili Ikaw ang mamimili So, kapag hindi tayo aware, hindi natin, binabaliwala natin ang Word of God, baka di natin namamalayan, sinusunod natin yung udyok ni Satanas. Kaya nagkakaroon ng mga problema at nasisira ang buhay ng mga tao. Hallelujah. Amen po ba? Amen po. So yan po ay maliwanag sa Biblia. Yan ay maliwanag sa salita ng ating Panginoon. Kailangan mapagbantay po tayo at mababantayan natin ang ating isipan sa pamamagitan ng pagme-meditate ng salita ng Panginoon, pagme-memorize ng salita ng Panginoon at pag-declare ng mga salita ng Panginoon. Para ang ating isipan ay patuloy na mabago, maging matatag at hindi po tayo basta-basta madadala ng udyok ng spiritual enemy. Hallelujah. Amen? Sabi sa Efeso chapter 4 verse 27, sabi diyan, huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang dyablo. Efeso chapter 4 verse 27, huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang dyablo. Huwag daw bigyan ng pagkakataon ang dyablo. Ang ibig sabihin ng salitang pagkakataon diyan ay katumbas ng salitang daan. Huwag ninyong bibigyan ng daan ang dyablo. Yun ang ibig sabihin ng huwag ninyong bibigyan ng pagkakataon ang dyablo. Ibig sabihin din yan ay huwag ninyong bibigyan ng daan ang dyablo na makakilos sa inyong buhay. Huwag ninyong bibigyan ng daan ang masamang espiritu na makakilos sa ating buhay. So yung pagkakataon dyan ay katumbas ng salitang daan o opportunity. Huwag natin siyang bibigyan ng opportunity. So paano magagawin yan? Sa pamamagitan ng pagsasala sa ating mga iniisip. Pagsasala sa ating mga sinasabi. Pagsasala sa ating mga plano. Pagsasalain mo lahat ng mga dumarating sa iyong isipan kung ito ba ay galing sa Panginoon o galing sa masamang espiritu o galing kay Satanas. Yan po ang makikita po natin sa Biblia. Upang ang ating pong buhay, hindi po natin mabigyan ng daan ang masamang espiritu. Huwag natin silang mabigyan ng pagkakataon na makakilos o kontrolin ang ating buhay. Amen po. So, Efeso chapter 4 verse 27. Mahalaga po na ito ay ma-memorize natin. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ng dyablo. Efeso chapter 4 verse 27. Huwag ninyo siyang bibigyan ng right of way. Right of way. Alam niyo po yung right of way? Di ba kapag nagbenta kayo ng lupa, mayroong right of way doon para sa mga tao. Right of way. Right nila yon. May karapatan silang dumaan doon dahil binigay yon sa kanila. Binigay sila ng right of way.
So, dito pa pagdating sa ating spiritual enemy, sabi ng Biblia, huwag natin siyang bibigyan ng right of way. Paano ba siya nabibigyan ng right of way? Kapag tayo natatakot, siya ay nagkakaroon ng daan sa ating buhay. Kapag tayo ay nag-worry sa ating kakanin, sa ating inumin, sa ating mga panggastos, nag-worry tayo, binibigyan natin siya ng daan, ng right of way. Kapag tayo ay nag-iisip ng masama, nagpaplano ng masama, binibigyan na rin natin siya ng right of way na kontrolin tayo, gamitin ang ating buhay sa kanyang mga plano. So, at marami pang iba na nagiging daan para makakilos ang masamang espiritu o si Satanas sa buhay ng mga tao. Dahil sabi ng Biblia, huwag ninyo siyang bigyan ng pagkakataon. Huwag ninyo siyang bigyan ng pagkakataon. So, ibig sabihin, tayo ay manalig sa Panginoon lagi. Manampalataya sa Panginoon lagi. Sumunod sa Panginoon lagi upang ang kaaway ay hindi magkaroon ng way sa ating buhay. Isa pang verse sabi na Jesus, last verse natin ito sa John chapter 8 verse 31, para hindi natin mabigyan ng way ang kaaway. Sinabi na Jesus, pagkatapos ay sinabi na Jesus sa Hudyong sumasampalataya sa Kanya, kung kayo'y mananatili sa aking salita, tunay ngang kayo'y mga alagad ko. Kung kayo'y mananatili sa aking salita, tunay ngang kayo'y mga alagad ko, at inyong malalaman ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Yung salita ng Diyos, yun yung magpapalaya sa atin. Yung salita ng Diyos, yun yung katotohanan, yun ang magpapalaya sa atin. Ibig sabihin, walang enemy na makakakontrol sa buhay mo. Walang masamang espiritu na makakagulo sa buhay mo. Ikaw ay malaya. Walang bad spirit na makakagulo sa iyo. Ang sabi diyan, kung mananatili tayo, kung kayo'y mananatili sa aking salita, tunay ngang kayo'y mga alagad ko, malalaman yung katotohanan at ang katotohanan ng magpapalaya sa inyo. Amen? Hallelujah. So, kinakailangan po natin ng salita ng Diyos. Yung katotohanan, yun ay ang salita ng Diyos. Yung katotohanan. Kung mananatili tayo sa kanyang salita, kayo mga alagad ko. And then, malalaman yung katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. So, tayo ay magiging malaya. Tayo ay talagang malaya. Malaya sa atake ng kaaway. Malaya sa panggugulo ng kaaway. Bakit po? Meron kang protection. Cover ka ng Word of God. Yung mga atake ng kaaway ay hindi tumatalbog lang, bumabalik sa kanila. Bakit? Ikaw ay covered ng Word of God. Ikaw ay covered, sabi dyan, ng katotohanan. Ikaw ay protected. Nandoon ka sa kalayaan sa atake ng mga evil spirit. So, praise God sa gabing ito. Sana po ay natuto po kayo patungkol sa ating spiritual warfare. Ito pong pinag-aaralan natin ay patungkol sa spiritual warfare. Meron po talagang spiritual warfare na nangyayari. Lagi yung ating pong mga spiritual enemy ay laging umaatake. So, dapat malaman po natin paano po tayo magre-respond, paano tayo magtatagumpay sa pag-atake na ito ng mga spiritual enemy. Amen? Hallelujah. Sabi dyan, you have power. Meron kang kapangyarihan na tapakan ang mga spiritual enemy. Yurakan ang mga spiritual enemy. Sabi ng Lucas chapter 10 verse 19. Lahat ng kapangyarihan ng kaaway, walang makakapanakit sa iyo. Walang makakapanakit sa iyo. Protected ka ng salita ng Diyos at ng presensya ng ating Panginoon. Hallelujah. So sa gabi pong ito, ano man po yung ating mga nakaraan, yan ay ipagkatiwala natin sa ating Panginoon. Kung meron tayong nakaraan, kagaya ng nakaraan ni Pedro, na siya ay nadala ni Satanas, kagaya ng nakaraan ni Ananias, nagpadala rin siya kay Satanas, kagaya ng nakaraan ni David. Si David sumunod din sa udyok ni Satanas. Maaaring may mga ganun po tayong karanasan,
Tularan po natin si David na nagsisi. Humingi siya ng tawad sa Panginoon. At siya ay ni-restore ng Panginoon. Pinalakas ng Panginoon at patuloy na ginamit ang kanyang buhay. Hallelujah. So sa gabi pong ito, patuloy po tayong lalapit sa ating Panginoon. At kung meron po tayong mga problema, mga kabigatan, huwag po tayong matakot. Kasi ito pong mga enemy po natin, sila ay na-attract sa mga natatakot. Nabibigyan sila ng daan. Nagkakaroon sila ng right of way na makakilos sa buhay ng mga tao na natatakot. Walang pananampalataya sa Panginoon. Kaya mas lalo tuloy na nagugulo ng kaaway ang kanilang buhay. Pag-aralan po natin ang sumampalataya sa Panginoong Hesus. Pag-aralan natin ang sumampalataya, magtiwala sa Kanya, anuman ang ating kalagayan. Sapagkat ang Panginoong Hesus ay namatay at muling nabuhay. At sinabi niya, I am with you always, to the very end of the world. I am with you always. Kapag tayo po ay nananalig sa Panginoong Hesus, nagtitiwala sa Kanya, lumalapit sa Kanya, siya ay nasa atin. Huwag po tayong matakot, anuman ang ating mga pangangailangan, God will provide. Amen? Hallelujah. So sa gabi pong ito, just use our authority. Kung meron po tayong nadi-discern, sa susunod pag-aaralan po natin, discerning of the Spirit. Kailangan po natin mapag-aralan discerning of the Spirit. Dahil po, meron talagang spiritual being. Meron mga spiritual forces. So kailangan po natin mapag-aralan yung sa Biblia yung discerning of the move of the evil spirit. Para mas lalo po tayo maging aware at magamit natin ang ating authority, ang kapangyarihan na binigay sa atin ng ating Panginoon. Hallelujah! So sa gabi pong ito, sama-sama po tayong mananalangin. Marami po tayong kailangan ipanalangin. Ang ating pong family, ang ating personal life, ang ating church, ating ministry, ang ating bansa. Patuloy po natin idulog sa Panginoon. Ihilingin po natin ang kanyang pagkilos. Maliwanag po sa Biblia na prayer is needed para maranasan ang pagkilos ng